Si Iya ay isang doktor, 32 years old, nakilala sa ospital bilang maganda, seryoso, magaling, pero mahirap lapitan. Hindi siya palangiti, hindi siya yung tipo ng doktor na palaging cheerful sa mga nurses at patients. Pero alam ng mga nakatrabaho na niya na siya ay maaasahan at totoong nagmamalasakit sa mga pasyente. Ang totoo kasi, matagal na siyang sugatan. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang nangyari ilang taon na ang nakakaraan. Iniwan siya ng taong minahal niya ng sobra, isang kapwa babae. Iniwan siya hindi dahil sa kasalanan niya, kundi dahil daw wala siyang oras. Lagi raw siyang nasa duty, lagi raw may pasyente. Hindi siya masamang tao, pero para sa ex niya, kulang. At ang pinakamasakit, iniwan siya para sa iba, isang taong mas available, mas may oras, mas maasikaso. Doon bumagsak ang mundo ni Iya. Hindi na siya umiyak sa harap ng iba, pero gabi-gabi sa kwarto niya, iniiyak niya yon ng mag-isa. Hanggang isang araw, sinabi niya na sa sarili niya, tama na, hindi na siya iibig ulit. Mula noon, puro trabaho na lang, duty, charting, paulit-ulit na araw. Kahit pagod, hindi umuwi agad. Para saan pa? Ang bakante niyang oras. Wala naman siyang uuwian. Isang Lunes, maaga siyang nag-rounds sa isang masikip at magulong public hospital. Bit-bit ang chart, nagsusulat ng orders. Tahimik at mabilis. May lumapit na bagong nurse. Doc, ito na po yung vital signs. Hindi agad tumingin si Iya. Sanay siyang hindi pinapansin ang mga bagong staff. Pero narinig niya yung boses. Magalang, mahinhin, pero malinaw. Pagtingin niya, nakita niya si Denise. Bagong nurse, bata pa, simple lang ang ayos. Nakapusod ang buhok, walang makeup. Pero ang kapansin-pansin, yung mga mata niya, brown, maliwanag, parang may kumikislap. Ilang segundong natigilan si Iya. Salamat. Yun lang ang nasabi niya. Malamig ang tono. Pero sa loob niya, may kakaibang kiliti. Simula noon, ilang araw silang nagkakasalubong. Si Denise, laging masigla, kahit pagod. Hindi maarte, masipag. Good morning po, Doc. Lagi niyang bati. Si Iya naman, hindi nagpapahalata. Tumango lang, o minsan, hindi sumasagot. Pero sa loob-loob niya, natutuwa siya. Minsan habang nagsusulat siya ng orders, palihim niyang pinapanood si Denise na tumutulong sa pasyente. Maingat, maalalahanin, totoong may malasakit. Pero yung mga mata talaga ang hindi niya makalimutan. Kulay brown, mainit, parang laging may tinatagong sekreto. Isang gabi, parehong night shift. Sobrang busy ng ER. May trauma case. Lahat ngarag. Napansin ni Iya si Denise. Pagod na, pero patuloy pa rin. Inaalalayan ang pasyente. Nagsusulat sa chart. Sumasagot sa tanong. Lumapit si Iya. Denise, tama na muna. Pahinga ka kahit sandali. Napatingin si Denise. Medyo halata na pagod, pero ngumiti pa rin. Okay lang po, Doc. Kaya pa. Nagkatinginan sila. Tahimik yung paligid. Kahit maingay ang ER. Parang bumagal ang oras. Pero biglang umiwas ang tingin si Iya. Kahit kaya mo, kailangan mo rin magpahinga. Tumango si Denise. Salamat po.
Hindi sinabi ni Iya, pero nag-init ang dibdib niya sa pag-alala. Hindi niya maintindihan, pero gusto niyang siguraduhin na okay si Denise. Lumipas ang mga araw, mas naging komportable sila sa isa't isa. Hindi ganun ka-close, pero hindi na rin ganun ka-estranghero. Minsan, sabay silang magka-duty sa ward. Si Denise, minsan nahuhuli ni Iya na nakatitig sa kanya. Pag nahuli siya, biglang iwas at namumula. Si Iya naman, kunwari hindi interesado, pero sa loob-loob niya, kinikilig. Pero ayaw niyang bigyan ng meaning. Para kay Iya, trabaho lang to. Hindi pwedeng maulit ang dati. Ayaw na niyang masaktan ulit. Isang araw, day off ni Denise, pero nagpunta pa rin sa ospital para magdala ng food para sa staff. Para po sa lahat, share tayo, sabi niya, nakangiti. Kasama sa binigyan, si Iya. Pag-abot ni Denise, nagkatinginan sila. Napako ang tingin ni Iya sa mga mata ni Denise. Kulay brown, malalim. Salamat, sabi ni Iya. Mahina ang boses. Ngumiti si Denise. Welcome po, Doc. Lumakad si Denise palayo para bigyan yung iba. Pero hindi na inalis ni Iya ang tingin hanggang hindi ito nakatalikod. Kinagabihan sa kondo. Hindi mapakali si Iya. Nakasandal siya sa headboard ng kama. Tinitigan ang cellphone. Hindi mo siya dapat iniisip, sabi ng isip niya. Pero ang puso niya, kumakabog. Naaalala niya yung mata ni Denise. Nag-Facebook siya. Hinahanap yung pangalan ni Denise. Nakita niya agad. Profile pic, nakapusod pa rin. Nakasmile. Simple. Maganda. Hindi niya kinayang i-add. Pumikit siya. Hindi pwede. Pero isang araw, habang nasa nurse station, iniabot ni Denise ang chart. Nagkabanggaan ang kamay nila. Nagkatitigan. Pareho silang napatigil. Tahimik. Nag-init ang pisngi ni Denise. Sorry po, Doc. Umiling si Iya. Okay lang. Pero mabilis siyang lumayo. Kunwari may binabasa na chart. Pagkatapos ng shift, pagod na pagod si Denise. Umuwi siya sa dorm. Nakahiga. Hindi makatulog. Nakatingin sa phone. Binuksan ang Facebook. Hinanap si Doc. Nakita niya ang profile ni Iya. Walang masyadong post. Malinis. Professional. Pero sa isang picture, nakasmile si Iya. Nakapikit habang may hawak na stethoscope. Parang masarap kausap. Hindi na nagdalawang isip si Denise. Add friend. Kinabukasan, si Iya nakaupo sa lounge. Nagkakape habang binabasa ang chart. May tumunog sa phone. Notification. Denise has sent you a friend request. Tumigil siya. Hindi siya makahinga ng ilang segundo. Tinitigan ang screen. Bakit mo ko inad? Pero ramdam niyang mangiti sa labi niya. Pinatong niya muna ang phone. Nagkunwaring busy. Pero maya-maya, kinuha ulit. Tinitigan. Huminga ng malalim. Accept. Kinagabihan. Hindi makatulog si Iya. Nagpapalipat-lipat ng channel sa TV. Hindi nakikinig. Nakatitig lang sa phone. Biglang nag-message si Denise. Good evening po, Doc. Salamat po sa pag-accept. Hindi niya alam ang sasagot, pero natatawa siyang mag-isa. Good evening. Wala yun. Nag-chat pa sila. Konti lang. Okay ka lang ba? Opo, Doc. Kayo po. Masaya si Denise. Si Iya, nagkunwaring formal. Pero alam niya,
May kakaiba. Habang tumatagal, mas naging madalas ang chat nila. Good morning, good night, minsan tungkol sa pasyente, minsan naman tungkol sa pagkain, pero mas marami yung tungkol sa kanila. Sana po makasama kita kahit hindi sa duty. Napatigil si Iya, hindi agad sumagot. Kumakabog ang dibdib. Tignan natin, busy pa kasi ako. Pero ngumiti siya. Lumipas ang mga linggo, mas naging close sina Iya at Denise. Hindi man halata sa ospital, pero sa chat nila sa gabi, doon lumalabas yung totoong sila. Minsan, nagkwekwentuhan tungkol sa mga pasyente. Minsan puro biro, minsan naman seryosong usapan. Denise, kumain ka na ba? Tanong ni Iya minsan. Opo, Dok. Ikaw po? Hindi pa. Busy pa. Mag-order ka na po. Bawal magutom. Napangiti si Iya sa reply na yon. Pero kahit ganon, mahigpit pa rin si Iya sa duty. Sa rounds, halos hindi ngumingiti. Hindi siya nagpapakita ng kahit anong sweetness sa harap ng iba. Pero si Denise, parang nasanay na. Alam niyang iba si Iya kapag kausap niya sa chat. Isang araw, sabay silang naka-duty. Sobrang toxic. May 3 emergency admission. Pagkatapos ng rounds, napaupo si Iya sa lounge. Napahawak sa noo. Pagod. Lumapit si Denise. Doc, kape po. Inabot niya ang paper cup. Tumingin si Iya. Hindi agad kinuha. Pero nakita niya yung mga mata ni Denise. Kulay brown. Mainit. Parang may sinasabing, alagaan mo sarili mo. Dahan-dahan niyang kinuha yung kape. Salamat. Ngumiti si Denise. Tulog po kayo kahit 10 minutes. Babantayan ko kayo. Hindi na sumagot si Iya. Pero tumagilid siya sa upuan. Pumikit. Habang nakayoko, palihim siyang ngumiti. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye.